ibang bansa ka tapos dala mo yung Philippine SIM card mo and yung GCash account mo pero hindi mo ito mabuksan. So marami talaga ang nakakaranas nito. Ngayon, pag-uusapan natin ang lahat ng sagot at solution sa ganyang problema. So, unang tanong natin, bakit nga ba hindi mabuksan yung GCash sa ibang bansa? Well, pwede naman tayo makapag-open ng GCash account natin pero may kondisyon ang GCash para patuloy mo itong magamit kahit nasa ibang bansa ka pa. Dapat siguraduhin mo muna na fully verified yung GCash account mo. Yan yung kauna-unahan na kailangan mong gawin. And yung pangalawa, kailangan naka-activate ang roaming ng Philippine SIM card mo. Mas maganda kung inactivate mo muna ito bago ka umalis ng Pilipinas. Kasi kapag nasa ibang bansa ka na, tapos doon mo palang i-activate, medyo mahihirapan ka na. Tandaan niyo kasi mga kabomboms na hindi po gagana yung basic GCash account, kailangan fully verified na. And kung patay yung SIM card mo or hindi sakop, hindi kasama sa mga bansa kung saan pwede gamitin ng GCash, talagang hindi natin ma-open yung account natin. So iwasan nyo din yung VPN. Madalas kasi ito yung nagiging dahilan kung bakit hindi na-open yung GCash account natin kasi nahaharangan nila yung connection para ma-open yung GCash account. Mahalagang paalala lang po, kahit nakakonekta ka sa Wi-Fi, hindi papasok yung OTP kung hindi naka-roaming yung SIM card mo. So, ito yung pinakakaraniwang dahilan nga at nagiging problema kung bakit hindi mo ma-open yung GCash account mo sa ibang bansa. So, ang tanong, paano kung hindi naka-roaming nga yung GCash account mo nung umalis ka ng Pilipinas? May pag-asa pa ba? Kung nakalimutan mong i-activate ang roaming bago umalis, mahirap na itong buhayin kapag nasa labas ka na ng bansa. So, mahalaga pa rin naman na maintindihan natin na kahit hindi na-activate or hindi natin na-open yung GCash account natin sa ibang bansa, hindi pa rin naman basta-basta mawawala yung pera na nasa loob ng GCash account natin. So, yun yung pinakamahalagang details na kailangan yung panghawakan, okay? So, kung halimbawa matagal yung kontrata mo, inaabot ng 2 taon, what if ang mangyari ma-deactivate or ma-expired na yung Philippine SIM card mo dahil walang load? Suggestion ko lang talaga is mag-submit ka ng ticket sa GCash Help Center. So, piliin mo lang doon yung loss or deactivate SIM card, deactivated SIM. Okay? So, ang mga kailangan mo lang i-prepare, yung pangalan mo, syempre, yung lumang numero ng GCash account mo, valid ID, selfie na hawak mo yung ID, tapos ilang details pa ng transaction, tapos kung magkano talaga yung laman ng GCash account mo. Mas maganda kung exact amount yung mapuprovide mo kapag tinanong ka. And nakadepende na rin sa GCash customer support kung ano pa yung mga details na kailangan nilang tanungin sa'yo, okay? So, kapag sila or sinabi nila na kailangan mong palitan yung nakaregister na number o ilipat mo yung GCash balance mo sa bagong fully verified GCash account. So, kailangan mong gawin yun pero dapat nakapangalan pa rin yung paglilipatan mo sa'yo. So, hindi ka pwedeng gumamit ng ibang pangalan or ibang GCash account para mailipat yung balance mo. So, hindi mo naman kailangan umuwi or mag-worry dahil lahat naman pwedeng ayusin online. So, try mo lang itong mga binigay ko sa'yo na paraan para naman ma-retrieve mo yung amount or yung balance na meron ka sa GCash account mo. So, sa dulo ng video na to, ipapakita ko sa inyo yung list kung saan pwede lang gamitin yung GCash. Dahil ibang bansa talaga, hindi po tayo makakapag-open ng ating GCash. Okay? And by the way mga kabomboms, kung sakaling nahihirapan kayong makuha yung balance ng GCash account nyo and kailangan nyo talaga magkaroon ng another GCash account, meron naman po tayong tinatawag na GCash Overseas. So ano nga ba to? Ang GCash Overseas ay hindi pag-update lang ng inyong lumang GCash account sa Pilipinas. So magkaibang account na po ito. Pwede kang gumawa kasi nito habang nasa ibang bansa ka. Pero, mayroon kang mga kailangan. So, ano nga ba yung mga kailangan mo? Una dyan, kailangan siguraduhin mo na kung nasa ang bansa ka, sakop yan, or pwedeng gamitin dyan yung GCash. Then yung pangalawa, kailangan meron kang local number dyan sa bansa na yan. May hawak kang valid Philippine ID mo tulad ng passport, UMID, lisensya o national ID. So, kailangan pa rin natin ng ID syempre dahil ito ay paggawa ng panibagong GCash account or tinatawag na GCash Overseas. Pero tandaan mo, yung laman ng lumang GCash account mo ay hindi pa rin mapupunta or kusang mapupunta sa bagong GCash Overseas account na ginawa mo. So, by the way, ito yung mga bansang sakop ng GCash Overseas. So, ito lang yung mga bansang pinapayagan gumamit ng GCash Overseas. So, ito po yung mga list. So, kapag wala dito yung bansa kung saan nandoon ka, ibig sabihin, hindi ka makakagamit ng GCash. Okay? Meron tayong mga reminders kung halimbawa meron kang mga kakilala na pupunta sa ibang bansa. So, kailangan abisuhan mo din sila na kailangan i-activate muna nila yung roaming ng Philippine SIM card nila bago sila umalis ng Pilipinas. Kasi mas mahirap na kapag nasa ibang bansa ka na tapos doon mo palang i-activate. So, kung matagal yung magiging contract mo, maglagay ka muna ng counting load tuwing 6 to 8 months para hindi mamatay yung SIM card mo, yung Philippine SIM card mo, okay?
And tandaan nyo po mga kabambugsa, huwag po kayo magtitiwala kung hindi galing sa GCash support talaga. So, kapag may lumapit sa inyo at sinabi sa inyo na tutulungan nila kayong ma-open yung GCash account nyo pero hindi sila under ng GCash support, huwag po kayong papayag na ibigay details nyo dahil maaaring ma-compromise yung account nyo or manakaw yung balance ng inyong GCash account. Pwede nyo itong i-share sa mga kapwa nyo OFW para makaiwas sa ganitong problema. And yun na nga po yung ating sagot. Kung halimbawa hindi nyo ma-open yung inyong GCash account sa ibang bansa, maaaring dahil hindi sakop ng bansa na yan kung saan pwede ma-open yung GCash account nyo or hindi nyo na-activate yung roaming bago kayo umalis ng Pilipinas. So, meron namang paraan, kontakin nyo po yung GCash support para naman ma-address po yung issue natin and mabigyan po talaga tayo ng solution sa ganitong problema. So, ingat po tayo sa ibang bansa and maraming pong salamat sa panonood ng ating channel and mag-comment lang po kayo kung meron po kayong ibang katanungan regarding sa issue na to at syempre sasagutin po namin. Alam po namin na mahirap po magtrabaho sa ibang bansa kaya naman po gumawa ako ng video na to para naman matanggal po yung pag-aalala nyo sa inyong GCash account. Thank you and stay blessed everyone.